Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Hustisya! Ano nga bang sukatan para makamta na katarungan? Sa San Pascual, Batangas, isang misis na tagpuan patay at walang saplot pang ibaba. Dinampot ng mga pulis, mister ng biktima. Si mister pumalag, frame up siya. Kahit lubak po hindi po may tuloy. Mamang pulis, bakit? Alamin sa Kilos Pronto. Ito, inaresto po ang ama ng tahanan dahil po sa pagpaslang sa kanyang sariling misis. Pero sa pagsisiyasat po ng Kilos Pronto team, may iba pa palang sospek na mas posibleng gumawa daw ng karumal-dumal na krimen. Mga pulis tila hindi raw marunong mag-imbestiga. Ako po! Bakit, Richard? Nabulabog ang mga residente ng barangay Poblasyon sa San Pascual, Batangas matapos tumambad sa kanilang lugar ang bangkay ng 25 anyos na biktimang si Alexis May Velasquez. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima dahil sa mga tinanmong sugat sa leeg at ilang parte ng kanyang katawan. Kapansin-pansin na nakalilis ang pang-ibabang saplot ng biktima. Ang masakit pa rito, naulila niya ang kanyang 3 anak na mga menor de edad at sila mismo daw ang nakakita kung paano pinatay ang kanilang ina. Narinig ko pong umiiyak yung 3 bata. Yung 2 pong bata, ginigising po yung kanyang ina. Tinilip ko po ang ate, wala na po siyang buhay. Sa investigasyon ng San Pascual Police Station sa paunguna ni SPO1 Francisco Bunado Jr., lumalabas na ang pagkakataga sa leeg ng biktima ang siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Pero posible ding pinukpok din daw ng bato ang kanyang ulo. Sa pagkalap ng mga pulis ng detalye kung sino ang may gawa ng krimen, dumepende sila sa salaysay ng 6 na taong gulang na anak ng biktima. Tanging papa ang bukang bibig ng bata. Based dun sa statement ng bata, kumuha ng itak o panaga itong suspect and then nataga niya yung kanyang asawa. Napahiga yung kanyang mama. Saka binato na tumama sa may mukha. Nakita rin daw ng mga pulis ang bolong ginamit sa pagpaslang kay Alexis sa loob mismo ng kanilang tahanan. Dahil sa testimonya ng bata, lumakas ang ebidensyang nagtuturo kung sino ang salarin. Dahil dyan, agad inaresto ng San Pascual PNP si Warren Velasquez sa kanyang pinagtatrabawang pabrika. Para sa San Pascual PNP, case closed na ito. Pero giit ni Warren, nasa pabrika raw siya nung mangyari ang krimen. Inilit at tinakot umano siya ni SPO1 Bunado na umamin na lamang para matapos na ang investigasyon. Aminin ko na daw po, para daw po, gumana yung kaso ko. Anong ginawa mo? Sabi ko, sir, hindi ko naman po kayang gawin patayin ng aking asawa. Napakasagulat po gano'n. Hindi ko po ginagawa pagpatay. Dito na humarap sa Kilos Pronto team ang testigong itatago namin sa pangalang Philip. Ipinakita sa amin ni Philip ang isang puting t-shirt na may bahid ng dugo. Ito raw ang damit na pinagbihisan at pinagpunasan ng bolong may dugo ng lalaking nakita niya sa matalahib na loteng ito nung maganap ang krimen. Nahuli alas 10 ng gabi. Pauwi na ako sa apartment. Nakasalubong ko si JR. Nagpupunas ng kutsilyo. Puting damit. Meron siyang panyo sa mukha. Wala, para ko siyang sabog. Ang lalaking tinutukoy ni Philip, kinilalang si JR Peralta. Bukod sa panyong bahagyang nakatakip sa muka, napansin daw ni Philip ang mga sugat at kalmot sa kamay ni JR. Si JR, nakuna namin sa kanyang pinagtatrabuhan. Napansin namin ang sinasabing mga kalmot at sugat sa kanyang kamay. Ayon sa pamangkin ni Alexis na si Charmaine, kilalang kilala niya si JR Peralta
May lihim daw kasing pagtingin ng lalaki kay Alexis at minsan nang nagbantay ito sa biktima. Sabi po ni JR kay Ate Alexis, pag nakita ka asawa mo, papatayin ka mismo sa harap mo. Ang tingin ko po kay JR, para po may pagnanasa kay Ate Alexis. Para pagtibayin ang mga salaysay ng mga testigo, kilos pronto na kaming nagtungo sa pabrikang pinagtatrabuhan ni Warren. Ayon sa kanyang manager, nung maganap daw ang krimen, buong magdamag ng October 15 hanggang October 16, 2016, nasa loob lamang ng pabrika nila si Warren. Patunay dyan ang time card ni Warren at ang login record ng pabrika. Kaya malabo raw na siya ang suspect sa krimen. Narito po siya, imposible po siyang pumatay kasi po pasok po siya ng 8 to 8. And then kami po ay may policy na 7:30 ng gabi, bawal na lumabas ang lahat ng tao. Dagdag pa ng manager, ni hindi man lamang daw nag-imbestiga ang San Pascual PNP sa kanilang opisina. Basta-basta na lamang daw nilang dinampot si Warren. Ang pagkakasangkot kay JR Peralta, hindi lingid sa kaalaman ng mga pulis. Pero nanindigan sila na tama ang kanilang hinuli. At kung atras pa raw sila, masisira raw ang kanilang kredibilidad. Itatanong namin sa Provincial Fiscal's Office kung ano pwedeng maging advice dyan. Kasi masisira naman yung aming credibility ng pagkakandak ng investigation. Parang lumalabas itong basa ko dito, mukhang dinaano sa shortcut yung investigasyon nito. Alam mo, pero una, yung tatay ang pinagbintangan. Yung pala, meron pang isa. Okay. Alam mo, di sa parting ito nakikita natin, Lex. Hindi ko gusto yung sinasabi, masisira ang aming kredibilidad. Hoy, abonado ka pa ngayon sa ginagawa mo. Una sa lahat, nakikita, hindi naman sinasabi namin, eto mga kulang mo eh. Hindi mo ginawa yung due diligence to investigate. Kaya karamihan sa mga dating pulis, ewan ko kung ikaw yung pulis dilaw pa nung araw. Kaya yung estilo mo, nakapareho niyan, malinaw doon sa time card, 8 to 8, 8 in the evening to 8 in the morning. Wow. Pagkatapos may mga, ayun na mismo nakikita doon sa lalaki. Siguro, gandahan mo pa, Totoy, ano bang ranko nitong kumag SPO1 na to? SPO, paano ko naging SPO1? Bago ka maging SPO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito SPO. Ito na. Para marinig natin ang panig ni SPO1 Francisco Bonado Jr. ng San Pascual PNP. SPO1, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi po. SPO1, ako po si Alex Santos, kasama ko si Ben Tulfo at si Nika Alehar. Live ka ngayon sa UNTV. Paano mo ma-explain ito, SPO1? Mukhang tinutulungan ng kumpanya na pinagtatrabaho ni Warren ang kanyang presence mismo sa kanya pong pinagtatrabahuan. Ano nangyari sa investigasyon mo, SPO1? Bali, nag-base lang po kami sa statement ng anak ko. Nako, SPO1, alam mo bang salitang due diligence? SPO1? Ang nakuha po namin statement... SPO1, tanong ko, alam mo bang ibig sabihin ng salitang due diligence pag-iimbestiga? Ginawa mo ba lahat at hindi ka lang kumuha doon sa sinasabing salaysay, bagkos pag-iimbestiga at marami ka pang nakalimutan dito? Masisira nga talagang credibility mo rito. Alam mo, ako believe sa mga pulis. Tatay ko ay dating yumaong pulis. Ikaw, hindi ko maintindihan, paano mo ginawa to? Pagkatapos gumawa ka nito, inipit mo, case solved na agad, tapos sasabihin mo, credibilidad masisira. Talaga masisira dito. Kung hindi mo mapaliwanag dito, kasi maraming mga bagay na medyo na iwan mo ata rito, SPO1. Hello, SPO1. Yes, hello sir. Sige, SPO1, you have the right to remain silent. You have the right to seek an attorney of your choice. Baka maipit ka, Lex. Bahala ka na rito sa kumag na to. So, ganun pa rin, SPO1, mananatili pa rin ang inyong investigasyon na, si Warren daw, si JR may kasalanan dito? Ngayon po, ang naka-file na kaso dyan, parricide. Parricide. So, nananatili pa rin si Warren? Ang suspect po dyan ay yung asawa si Warren Velasquez. Ano ho ang dahilan, SPO1, kung bakit yung asawa ang pinagigiitan ninyo, suspect, bakit doon lang kayo nakatingin? Ano hong tibay doon para kung ako ay magtatanong sa iyo bilang isang investigador, hindi embalsamador, para makita natin kung saan ang tibay ng sinasabi mong pag-iimbestiga? Mismo sinabi po ng bata
So lahat nakasentro sa bata. Kasi siya po naging eyewitness. So yung bata eyewitness. Ilang taon ho yung bata? Eyewitness. Ano, ilang taon ho yung bata? 6 years old. 6 years old. Alright. Ano ho sinabi ng bata? Mismo yung bata nagbigay ng statement. Yun ba nang magbigay ng statement ng bata, meron ba siyang sinasabing guardian or may lawyer ba o kayo lang nag-iimbestiga pagkatapos para paniguro dito dahil di pa siguro ang bata rito kinakailangan may presence din attorney. May nag-guide po dyan yung... May DSWD ba? May DSWD? Meron sir, meron. Tsaka yung isa pong bali tiyuhin niya si Victor Velasquez. So ano yung mo Lex na sinasabi mo isa? And then sinabi ng bata sa statement niya na yung mismong ginamit na patalim ay doon itirago ng kanyang Papa Warren. Okay. Yung bang itak na ginamit... Okay, SP1, makinig ka sa akin. Yung bang itak na ginamit ng suspect, pina-DNA test ba ninyo? Yeah. Nag-match ba? Yun. Opo, nag-match po. At una-una may blood stain na natira doon sa gulo. DNA na nag-match. Nag-match po ba yung DNA? Meron kayong din sa ilalim ba ninyo sa DNA test? Yan po ang gulong na ginamit ay nasa custody po ngayon ng SOCO ko. Ng SOCO? So na-DNA na? Yes sir, yes sir. So na ano na? Sigurado yes sir, yes sir. Yes sir, ang SOCO. Okay, ganito SP1 ha. Tututukan po ng kilos pronto itong kasong ito ha, dahil marami yung naniniwala at maging nakamag-anak nito na iba ho ang may gawa ng krimen. Kaya't SP1 ha, sana kayo... Yan naman sa kaso yan, we are willing to conduct the investigation. Conduct re-investigation. Kung talagang walang kasalanan, yan si Warren Velasquez, pwedeng mag-correlate. Humingi na rin kami ng advice sa piskalya about dyan sa kasong yan. So, parang walang katibayan, hindi buong loob mo, SPO1. Kumbaga, at this point in time, nakasalalay lang doon sa sinasabi ng bata, baka confuse yung bata. Depende yung manner of questioning ninyo. Na parang sa akin lang ho, I'm playing the devil's advocate dito. Nakakasiguro ba kayo dahil may isang dito suspect din na nakakagala pa na tinuturo din ng ibang mga kamag-anak na may pagnanasa doon sa biktima. Ano masasabi mo, SPO1? Isa rin ang guluhan na tinitingnan namin dyan. Isang guluhan? Hoy, Mr. Kenkoy, bakit ka nangangamoy? Okay. SPO1, ang kilos pronto ay babantay dito sa kasong ito ha. At kung nagkamali ka, anong gagawin mo? Patay ka, bata ka? Say sorry. SP1? Yes, sir. Pag nagkamali ka dito sa kasong ito, anong mangyayari? Galing mo talaga magtanong, Lex. Believe ako sa'yo, saludo ako sa'yo. Sige, sagot! SP1. Sagot! Hop! 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 1, 2. SP1. Hindi niya sasagutin. Right to remain silence. Okay. Sige. Sige, thank you, SP1. Investigation, ha? Lex, ito hindi simple ito kasi kung ibang palabas to, alam mo sa atin tinututukan natin lahat ng angulo, nilalaro natin. Mga bossing, kung kayo nanonood, hindi ho namin pinaglalaroan dahil may isa hong ama doon na talagang umiiyak. Hindi naman sa pinaniniwalaan. Pwede hong gamitin lahat yung due diligence. Lahat ng angulo dapat tingnan. Tulad ng sinabi mo. Ito kasi nakasalalay lang. Solve, case solved, close. Alam mo pala, meron pang impormasyon na yung pala daw suspect daw, kaya siguro akala ng bata, papa niya yun, then nakatakip ang mukha. Nako, Jesus Marios. Oo, diba? Ay, nako. Sana magkaroon ng re-investigation kasi kung magkakataong mali ang suspect nila, mawawala ng 2 magulang yung mga bata.